Alam mo yung kapag may sakit ka sa likod o leeg na parang hindi na talaga mawawala. Sa video na ito, ipapaliwanag ko sa iyo sa madaling paraan ang 5 bagay, 5 hindi pagkakabalance na pwedeng magdulot ng pangmatagalang pananakit ng gulugod. At syempre, tuturuan din kita ng mga ehersisyo para mapabuti ito sa bahay. Ang pinakamaganda dito, hindi mo kailangan maging bata, payat, o sobrang flexible para mapabuti ang likod mo gamit ang tamang paggalaw. Uy, ayos yan ah. Kapag pinag-uusapan natin ang paninigas, ibig sabihin may mga bahagi ng ating likod na hindi masyadong nakakagalaw ng maayos. Parang naninigas, parang nababarahan, at nararamdaman natin yon habang tumatagal. Akala natin umiikli na dahil lang sa edad. Pero para sa ating gulugod, nagsisimula ang problema kapag ang mga bara na ito ay napipilitang magtrabaho ang ibang bahagi, pinipilit ang ibang parte ng gulugod na gumalaw o magtrabaho ng sobra. Binababalance ng ating gulugod ang barang na ito sa pamamagitan ng sobrang pagpapatrabaho sa ibang bahagi. Para mas madali pang maintindihan, may mga bahagi tayo sa gulugod na kailangang paluwagin at may mga bahagi naman na kailangang bawasan ang trabaho. Ganito natin nababalance, ganito natin napapawi ang sakit sa madaling paraan. Ang gagawin natin na yon ay mga ehersisyo para paluwagin ang 3 pangunahing punto. Pababawasan natin ang 3 pinakamalalaking bara na meron sa ating gulugod. Pag-usapan naman natin ang magagandang bagay. Sumama ka sa akin. Ang unang harang ay dito kung saan nagsisimula ang gulugod, ito ang tuktok ng gulugod. Pabubutihin natin ang bahaging ito sa madaling paraan sa pamamagitan ng isang uri ng kaaya-ayang pagkunat. Iurong mo ang ulo mo paatras. Tandaan, hindi ito baba pababa, hindi rin baba pataas. Parang ilulubog mo lang ang mukha mo. Subukan mong panatilihin ang posisyong ito, gawin mo ang galaw na yan, at damhin mo kung ano ang pakiramdam para sa'yo. Tip: kung nahihirapan kang panatilihin ang posisyong ito, ilagay mo ang isang kamay dito sa baba at ang isa pang kamay ay suportahan ang siko dito sa ilalim. Gawin mo na parang nag-iisip ka. Subukan mong panatilihin ang posisyong ito ng komportable, mararamdaman mong parang nauunat ng cervical spine mo, humahaba ito. Nagdadala pa ito ng pakiramdam na parang nababawasan ang pressure. Subukan mong panatilihin ang posisyong ito ng 1 hanggang 3 minuto. Subukan mong ilabas ang hangin at sa bawat paglabas ng hangin, mag-relax ka. I-relax mo pa ang mga balikat mo, tingnan mo. Ilabas ang hangin. Relax mo ang mga balikat mo. Pwede mong gawin ito sa harap ng salamin, sa mga unang beses, para makita mo kung bumabalik ang ulo mo. Kung bumabalik, ibalik mo lang ulit. Kung bumabalik ang kulo mo, ibalik mo lang ulit paatras hanggang sa maging komportable ka. Sa bawat pagbuga mo ng hangin, relaxin mo pa ang mga balikat mo. Unti-unti, magiging mas komportable ang posisyon na ito at magdadala ito ng napakagandang pakiramdam. Napakalaking ginhawa. Ginhawa at pagre-relax para sa leeg mo, at kapag binitiwan mo, mararamdaman mo ang ginhawa sa buong gulugod mo. Mga 1 hanggang 3 minuto, kapag napagod ka, itigil mo lang. Hindi mo kailangang eksaktong sukatin ang oras. Ang pangalawang bara ay nasa bahagi ng balikat. Ito ay magkakasama na tinatawag nating shoulder girdle. Kasama dito ang mga balikat, balikat na buto, gulugod sa dibdib, at mga tadyang. Para mapabuti lahat ng ito, gagawa tayo ng madaling ehersisyo, galaw din ito, isang komportableng pag-unat na pinananatili. Yunat ang mga braso, gawin ang thumbs up na senyas dito, at nang hindi binabaluktot ang mga siko, dahan-dahan, ituturo mo ang mga hinlalaki paatras. Mararamdaman mong bumubukas ang dibdib mo, gawin mo itong galaw hanggang maramdaman mo ang masarap na pakiramdam, parang kapag nadiinat ka tuwing umaga, sa oras na nagigising tayo. Pansinin mo na ang layunin dito ay pagdikitin mo ang mga scapula sa likod. Tingnan mo ang mga scapula ko. Tingnan mo. Parang pinagdikit mo sila, parang pinipiga mo. At ayon ulit, mabagal na paghinga, relax lang sa oras na ilabas mo ang hangin. Subukan mong i-relax ang mga balikat mo. Hayaan mong bumagsak ang mga balikat mo sa sahig. Huwag mong pilitin. Mag-relax ka lang. Sundan mo lang ang ritmo mo. Ganon din sa posisyong ito, unti-unti ring magiging mas padali. Kung kailangan, pwede ka pang umusad ng kaunti. Kung mawala na yung pakiramdam ng pag-unat, pwede ka magdagdag pa ng kaunti. Manatili ka dito ng mas maikling oras, ngayon mga 30 segundo hanggang 1 minuto. Pagbalik mo, nararamdaman mo bang mas maayos ang balikat mo? O mas elegante ang pakiramdam mo? At higit sa lahat, nararamdaman mong mas maluwag, mas relaxed, at mas walang bara ang buong gulugod mo. Yan ang ginagawa natin. Ang susunod na ehersisyo ay nakaupo at aayusin natin ang pinakadulo ng gulugod, ang sakro, di ba? Na siyang huling pangunahing bahagi ng bara sa ating gulugod.
Kailanganin mo ng isang upuan at sinturon. Ilagay ang sinturon na ito sa paligid ng iyong mga tuhod. Pwede mong itaas ng kaunti pa. O, ilagay mo ito sa itaas ng mga tuhod. Umupo ka ng mas elegante na mas tuwid ang gulugod. Isang madaling tip ay umupo ka na nakausli ang puwitan. Ganito. Sa ganitong paraan, makikita mong mas nakaayos ang gulugod mo nang hindi masyadong nahihirapan. Gumamit ka ng kaunting lakas, parang iniunat mo ang sinturon. Inilalayo ang mga tuhod sa isa't isa. Gumamit ka lang ng kaunting lakas. Mararamdaman mo na gumagana ang mga kalamnan dito sa balakang at puwitan mo. Magbilang ka hanggang 5. Mag-relax ka at gumalaw lang ng kaunti. Uulitin mo ang sequence na ito ng 10 beses. Lakas! Magbilang ka hanggang 5. Ramdamin mo ang mga kalamnan na gumagana. Hindi mo kailangang pilitin. Mag-relax ka. Mag-relax at gumalaw lang ng kaunti. Ang pinaka-importanteng galaw na gusto kong gawin mo ay itong pag-ikot. Hindi mo kailangang umikot ng todo. Para lang itong pag-alis ng bara para tumulong na paluwagin ang sakro. Kapag ginamitan mo ng lakas, binubuksan ng mga kalamnan ang mga kasukasuan. Kapag nag-relax ka, kusa nagluluwag ang galaw. Para nilalagyan ng grasa. 10 beses gawin ang galaw na yan. Nagulat ako. Nabigla talaga. Diyos ko. Ang susunod na dahilan na pwedeng magpatalamak ng pananakit sa gulugod ay ang tensyon sa kalamnan. Kapag ang kalamnan na ito o mas marami pang kalamnan ay nagsimulang mag-ipon ng tensyon, nangyayari ito. Maaring dahil sa naiirita na ugat na tinatawag nating hyperactivation o co-activation ng kalamnan na ito o kaya naman ay dahil sa mga punto ng tensyon sa kalamnan na sinusubukang protektahan ang sarili mula sa sakit. Ito ang tinatawag nating trigger point o myofascial point. Ang problema ay kapag ang isa o higit pang mga kalamnan ay nagsimulang mag-ipon ng tensyon, tumataas ang compression sa mga disc, ugat at kasukasuan, bukod pa sa pagkakatabingi ng gulugod. Kaya nga maraming tao ang nakikita nating nagsisimulang lumakad ng tabingi. Nagkakaroon ng isang balikat na mas mataas kaysa sa kabila. O kaya ay mataibang pag-unat ng katawan sa magkabilang panig kapag nakakaramdam ng sakit. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang isang napakadaling paraan para balansin ang tensyon at alisin ang mga trigger points, i-deactivate ang mga trigger points na yan sa cervical at sa lumbar. Kaya simulan natin sa cervical, gagawa tayo ng parang myofascial release. Sabay nating pagtatrabahuhan ang mga kalamnan at ang fascia. Simulan mo sa paghawak ng balat sa likod ng leeg. Hayaan mong ibaba ko ng kaunti ang kwelyo ng aking damit para makita mo kung paano ang tamang paghawak. Hahawakan mo ito ng ganito, gamit ang mga dulo ng daliri at ang base ng iyong mga palad. Subukan mong hawakan lang ang balat dito sa likod ng leeg, parang kung paano hinahawakan ng inang pusa ang kanyang mga kuting para dalhin mula sa isang lugar papunta sa iba. Hawakan mo lang dito hanggang sa puntong hindi masakit, ayokong masaktan ka. Sa posisyong ito, itango mo ang ulo mo na parang oo nang hindi pinapalagpas ang balat sa mga kamay mo. Na parang yumao hanggang sa kung saan madali at komportable 10 beses. Subukan mong gawin nang hindi nagmamadali. Ramdamin mo ang galaw. Ramdamin ang malalim na masahe na ito. Pagkatapos, habang nananatili pa rin sa parehong posisyon, sasabihin mong hindi. Teka, hayaan mong tumalikod ako dito para makita mo na hindi dumudulas ang balat sa kamay. At ginagaga ko ang galaw hanggang sa kaya ko. Pwede pa sana ako umabot dito, pero madudulas na ang balat. Kaya, ang idea ay dapat sobrang komportable para makapag-relax ang kalamnan. Pagkatapos mong magsabi ng hindi ng 10 beses, gagawa tayo ng pabilog na galaw ng ulo. 5 beses sa isang kilid. At pagkatapos, 5 beses naman sa kabila. May nagtanong na kung kailangan gawin gamit ang kabilang kamay, hindi na kailangan. Pumili ka ng isang kamay o sa pagitan ng isang bahagi at isa pa. Pwede ka ring huminto para magpahinga. Sabi mong oo. 10 beses, kapag pagod ka, umaba ng kaunti, mag-relax, para pagkatapos ay magpatuloy. O pwede ring palitan ng kamay para maibsan ang tensyon ng kalamnan at, higit sa lahat, ma-deactivate ang mga trigger points sa ibabang likod, gagamitin natin ang dulo ng hinlalaki sa bahaging ito. O, sa gilid ng gulugod. Huwag hanapin ang punto sa ibabaw ng gulugod, sa ibabaw ng mga buto, sa ibabaw ng gulugod mismo. Nasa gilid ito. Dahan-dahan, hanapin ang bahaging masakit, talagang sensitibo. Kung may buhol sa ilalim ng daliri mo, mas maganda nakahanap ako ng mas sensitibong punto dito. Unang bahagi. Maglalagay ka ng banayad na presyon, ayokong yung presyon na masakit, na nakakasakit, kundi yung mararamdaman mo lang na natatamaan yung buhol, yung tensyon. Panatilihin mo lang yung banayad na presyon na yan, steady lang, mag-relax ka lang ng 30 segundo. Pagkatapos, panatilihin mo pa rin yung parehong presyon, huwag dagdagan, huwag palalimin,
parehong presyon lang, mula simula hanggang dulo. Magsisimula tayong gumawa ng mga galaw. Tatalikod ako, mas mabuti para sa'yo, panatilihin mo lang yung parehong posisyon, parehong presyon, at magsisimula kang gumalaw. Ayan, paabante at paatras, hanggang bago sumakit. Makikita mo na sa simula, kaunti lang ang kaya mong igalaw, pagdating sa kalagitnaan ng galaw, mararamdaman mong tumitigas ang kalamnan. Humihinto ang galaw at doon ka lang babalik. Hindi mo kailangang pilitin. Kailangan nating maging mahinahon sa sarili nating katawan. Unti-unti, makikita mong kaya mo na. Hayaan mong lumipat ako sa kabila para makita mo ang galaw. Ayan. Unti-unti, makikita mong mas nagre-relax ang kalamnan na yan at kaya mo nang yumuko nang hindi sumasakit, nang hindi humihinto ang galaw. Ang unang bahagi, maglagay ng magaan na presyon sa loob ng 30 segundo at ang pangalawang bahagi, panatilihin ang parehong presyon at igalaw hanggang maramdaman mong maluwag na ang galaw. Mas lalo pang gumanda. Ang mahinang gulugod ay nawawala ng suporta, walang katatagan at nagiging walang proteksyon. Isang mahusay na paraan para simulan ang pagpapalakas nito sa bahay ay nasa video na ito. I-click mo lang dito sa screen. At para sa iyo na nanatili hanggang ngayon, iniiwan ko bilang regalo ang buong sequence ng mga ehersisyo na walang putol, walang tigil, para mapanood mo at magawa mo ang buong routine kasama ako. Hanggang dito na muna ako. Malaking yakap at hanggang sa muli.